Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? Bakit tawa na naman ang tingnan ko? Again. Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron naman tayong bagong video na itatagal at i-react ngayon. Ito'y galing kay Philippine Defense Enthusiasts. So itong channel na to ay isa sa mga nire-react natin mga video kasi okay din ang mga video ni Philippine Defense Enthusiast. Kaya huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po sa kanyang channel. So ano nga ba sabi niya dito sa kanyang video? So, the Philippines expecting anti-tank missile from LIGNEX-1 South Korea. More BrahMos and Typhoon missile. Wow. So tara, huwag na natin patagalin. Panoorin na natin. Bakit puro salita? Ito ang AT-1K Raybolt Kala ko babasahin na lang natin yung mga nakasulat eh. Wala nang salita. Nung ano tayo nagulat tayo dire-diretso yung mga words eh. Kaya kala ko walang salita. Buti na lang nagsalita si Philippines Defense Enthusiasts. May bago ko sa kanyang video. Kaya tara, panoorin natin ulit. anti-tank guided missile ng South Korea na isusupply ng kanilang defense company na Lignex-1 sa Pilipinas. Ulit. Matapos ang AT-1K Raybolt Yan. anti-tank guided missile ng South Korea. Yan ang kailangan natin. Isa yan sa mga kailangan nating armaments or military equipment para sa ating armed forces. Yan isa sa mga yan kailangan natin talaga. Na isusupply ng kanilang defense company na Lignex-1 sa Pilipinas. Matapos mapili at ma-award ng Philippine Army ang anti-tank missile na ito Anti-tank missile. sa kanilang medium multi-purpose assault weapon with precision guided munition acquisition project. Wala man tayong maraming tank. At meron lang tayong light tank. 'Di ba? Na Sabra. Kailangan din natin ng maraming ganito na anti-tank. Kasi kahit paano, matidepensahan natin ang ating bansa na kapag nakapasok na yung mga tangke nila dito sa ating lugar, matitira natin at mawawasak natin ang kanilang tangke sa tulong niya. Kaya kailangan marami tayong mga ganyang capability. Diba? Kasi parang isang tao lang naman ang magkocontrol niya. Diba? Kaya kailangan din natin ng maraming ganyan. Para kahit na lugi tayo sa tank to tank, meron tayong ganyan, anti-tank missile. Diba? Ang pagbili ng mga ganitong weapon system ay inaasahang gagamitin di lang para sa pagtaboy at pang-neutralize ng mga main battle tank, kundi sa pagpalubog ng mga amphibious assault vehicle at mga landing craft na nais magsagawa ng shore and And then, mga amphibious, diba? Kasi sa dagat mo naman gagaling yan. Sa shoreline natin, hindi sa kalupaan na. Hindi bago pa sila makapasok dito, tirahin na natin sa dagat man sila. Pati yung mga barko na pwede namin pasabugi. Diba? beach landing operation sa ating bansa. Ang gyera sa Ukraine ay isa sa nagbabago sa estratehiya ng Pilipinas, dahil kung mayroong nais sumakop sa ating bansa, inaasahang malaki sa kanilang puwersa ang magmumula sa karagatan, Correct. at masasakop lamang tayo kapag sila ay magsasagawa ng amphibious assault sa ating dalampasigan. Correct. Ang acquisition na ito ay isang initial procurement or test buy pa lamang, sa halagang 208 million pesos,
para sa 5 launchers at 10 missiles, Test at flight. ang Special Forces Regiment ang pinakaunang mag-operate dito. Kapansin-pansin, Ano na ulit? hinggang 208 million 5? pesos para sa 5 launchers at 10 missiles, at ang 10 Special missiles. Forces Regiment ang pinakaunang mag-operate dito. Kapansin-pansin 5 launchers, na hindi 10 nila missiles. ito pinadaan sa AFP Modernization Program, kundi isinali nila sa kanilang annual capital outlay ang budget para dito. Kaya maaring ang mga susunod na pag-procure ay ipadaan pa rin ng Philippine Army sa capital outlay nila, bagay na mas madali at mas mabilis kesa idaan ito sa AFP Modernization Program allocation. Pwede. Sa mga susunod na taon, ay Kasi at least yun, may budget na, di ba? Doon na kinuha. Di ba? Hindi na dadaan sa modernization. Kasi yung modernization program, talagang, ano yan eh. Nakaplano pa lang pa ng mga bibilin, pero yung budget niya, talagang, nakasalalay pa sa ating mga kongreso. I-approve pala, di ba? Yan ang problema sa atin. Di ba? Kailangan natin yun eh. Tapos babawasan, hindi i-approve lahat. Di ba? Parang, hindi ko makita yung logic kung bakit gano'n. Di ba? Kung kaya naman na i-approve yung full budget para dyan eh, bakit hindi na lang ibigay, di ba? Kasi kinakailangan natin yun. Kung hindi naman kinakailangan, di ba? Napataasin yung budget natin para sa military. Okay na naman na i-disregard. Pero sa papanahon kasi ngayon, kailangan talaga kasi natin. Hindi naman sila magbabudget para lang magkaroon ng tayo niyan. Para may masabi magkaroon lang tayo niyan, di ba? Pero hindi naman magagamit. Ngayon kasi, baka possible magamit natin. At least, kahit na hindi magamit, at least meron na tayong ganun capability, di ba? Hindi na tayo mabubuli. Hindi na tayo basta-basta, aawayin, di ba? O sasakupin, or bubuliin, para mga ganun. Kasi meron na tayong mga capability na modern na rin, di ba? Modern technology na rin. Hindi na tayo mga second hand na mga kagamitan or mga World War II pa na mga kagamitan, di ba? Kaya, okay din talaga yan. Kaya, supportahan din natin ang ngayon, modernization program talaga. Sa napapanahon kasi ngayon. Kung hindi naman, hindi ko natin supportahan, pero napapanahon kasi. Pero supportahan pa rin natin kahit pa konti-konti. Kung hindi naman kinakailangan, kung pa konti-konti naman na pagdagdag sa ating kakayahang militar, supportahan talaga natin. Inaasahang mas marami na ang bibilhin. Iyon ay kung masisiyahan ng Philippine Army sa capability at performance ng anti-tank missile system na ito. Ang Philippine Army ay matagal nang sinasanay ng US Army at US Marines sa paggamit ng kanilang Javelin anti-tank missiles, kaya may mga katanungan din kung bakit hindi na lang ang Javelin ang binili ng Philippine Army, gayong iyon ang kanilang sinasanay. Ang Korean-made na AT-1K Ray-Ball ay may capability katulad ng American Javelin anti-tank missile, ngunit sa mas mababang presyo, kaya itong marahil Naman eh. Di ba? Hindi naman tayo puro pro-American. Pero at least, dahil sa mga exercises natin, nagagamit natin yung mga kagamitan nila na makabago talaga. Pero kung same naman yung capability sa ibang bansa like South Korea, may same capability at mas mababa yung presyo, doon na tayo sa same capability at mababa yung presyo. Di ba? Kasi at least papasalamat pa rin tayo sa US. Kasi nagagamit natin o natitrain tayo sa mga makabagong kagamitan. At parang yun na rin ang first step, di ba? Na kahit na bumili tayo sa ibang bansa, kung may same capability naman, at least meron na tayong knowledge how to use it, di ba? Mga idolo. ang dahilan kung bakit mas pinili ng Pilipinas ang anti-tank missile na ito. Inaasahan ring bilang shoulder launch or portable launchers lamang ang bibilhin ng Philippine Army sa mga susunod na acquisition, dahil ang vehicle launch version ng anti-tank missile na ito ay kasama rin sa kanilang plano. Ang pagpasok ng mga susunod na acquisition, dahil ang anti-tank missile na ito, inaasahan ring bilang shoulder launch or portable launchers lamang ang bibilhin ng shoulder launch. Dito lang, hindi yung ganyan na nasa parang nasa truck, nasa armored truck. Hindi siya nakalagay sa ganyan. So yung portable lang. Starting lang naman eh.
Siyempre, doon muna tayo sa portable muna. Di ba? Kasi kung makakasupport naman sa atin yan, why not? Di ba? Doon na muna tayo sa, muna, portable. Philippine Army sa mga susunod na acquisition dahil ang vehicle-launched version ng anti-tank missile na ito ay kasama rin sa kanilang plano. Eh, naman pala kung in the future, makakabili rin tayo ng ganyan na sa armored vehicle na yung launcher na yan, di ba? Kaya hintay-hintay lang tayo. Ang pagpasok ng mga bagong capability sa hukbong sandatahan ng Pilipinas. Tulad nitong mga anti-missile na AT-1K Raybolt Multi-Purpose Assault Weapon, ay inasahang tuloy-tuloy pa sa mas mataas na kalibre ng weapon system, dahil pareho na rin kinumpirma ni Defense Secretary Gibo Teodoro at National Security Advisor Eduardo Anyu, na patuloy na nagsasanay ang mga sundalong Pilipino, sa paggamit at mag-maintain ng mga Typhoon medium-range missile system ng Amerika, dahil isa ito sa isusunod na e-procure ng Department of National Defense. Susunod Parehong kinopirma ng dalawang opisyal na nasa pipeline na ng Department of National Defense ang pag-acquire ng Typhoon Intermediate Range Missile System, ang missile system na dinala ng Amerika sa Pilipinas noong Abril, bilang test deployment sa bahaging ito ng Indo-Pacific, upang ma-assess umano ang effectivity nito sa rapid deployment, sa oras na may mga military crisis na mangyayari sa bahaging ito ng mundo, kung saan naririto ang marami sa kanilang mga kalyadong bansa. Marami ang naniwala na kahit may pambili pa ang Pilipinas para dito, ay maaaring hindi papayagan ng Amerika na ibenta ang missile system na ito sa Pilipinas. Ngunit iba ang nakikita natin tungkol dito, base sa mga nangyayari at kalagayan ngayon ng bahaging ito ng Indo-Pacific, at base sa mga impormasyon nating na nakalap, ay tila ang Amerika mismo ang nagnanais na magkaroon ng ganitong missile system sa ating bansa. Ang China nitong nakaraang araw ay naglabas na naman ng kanilang pagkairita at pangangamba sa deployment ng missile system na ito ng Amerika sa Pilipinas. Ito'y nang Kasi abot yung missile na yan sa kanila. Sa may southern part ng China. Abot yan. Kasi pang long range yung missile na yan. Kaya kailangan din talaga din natin yung pang long range din talaga. Naabot din sa kalaban. Kasi siyempre, di lang tayo puro depensa. Kahit paano, magkano rin tayo, mag-umupensa rin tayo. Kaya, okay din na bumili tayo ng mga ganyan. ang mahulugang talagang malaking banta sa China ang missile system na ito, at kinakabahan sila sa capability ng medium-range missile system na ito. Kaya kasing abutin ng missile na ito, kahit ang kanilang mainland. At kaya rin itong magdala ng nuclear warhead kung gugustuhin ng Amerika. Nagrereklamo ang China na mapanghamon umano ang mga missile deployment na ito ng Amerika, kaya naman, kung Pilipinas mismo ang bibili o ang magkakaroon ng ganitong missile system, hindi na masasabi ng China na hinahamon sila ng Amerika, dahil karapatan ng Pilipinas at ng sinumang bansa ang magpalakas ng kanyang kakayahan sa depensa. Correct. Inaasahan ng hukbong sandatahan na ang Typhoon Medium Range System ay siyang pinaka-deterrence weapon ng bansa kung sakaling mabili nila ito. Iginiit ng dalawang opisyal na karapatan ng Pilipinas na mag-modernize sa kanyang hukbong sandatahan, at walang karapatan ng China na harang. Kaya nga, di ba? Karapatan talaga natin na palakasin pa ating kakayang ating military power, di ba? Kasi para depensa, kasi binubuli nyo kami. Di ba? Kaya tumutulong din yung mga ibang bansa. Kaya kailangan din namin talaga ito. Hindi lang naman ito para sa inyo lang. Kumbaga, para sa bansang Pilipinas, di ba? Ito o pigilan man lang. Ang Typhoon Medium Range System ay nanatili pa rin sa Pilipinas sa kabila ng pagreklamo ng China, at wala umanong plano ang Pilipinas na paalisin ito sa ating bansa. Pero parang isa lang naman yung Typhoon missile nandito, di ba? Sa Philippines, na dala ng Amerika. Comment down below guys kung ilan ba yung Typhoon missile na nandito sa Philippines. Alam ko isa lang naman ata. Dahil patuloy umano ang pagsasanay ng mga Pilipinong sundalo sa mga launchers nito,
pati na ang pag-mobilize ng kahanga-hangang missile system na ito, dahil isa ito sa top priority ng Marcos administration, sa listahan ng mga weapon system na kanilang e-procure. Dagdag pa ng dalawang opisyal ng bukbong sandatahan, ang pag-procure ng Typhoon Mid-Range System, ay bahagi ngayon ng masigasig na pagpupush ng kasalukuyang Pangulo, na mabigyan ng Philippine Armed Forces ng kakayahan sa detection and deterrence, sa anumang banta laban sa bansa, ngayong totally nag-shift na ang armed forces mula insurgency patungong external defense. Bagamat nakita na Tama, external defense talaga. Kasi ang panahon ngayon, maski mo, nakikita naman natin sa mga gera ngayon, di ba? Puro missile capability na. Ang unang inaano nila, tinitira nila, di ba? Kaya kailangan meron din tayong ganyan. Kahit pandepensa natin. Di ba? Kasi kung wala tayong ganyan, tatamaan talaga tayo yan. Hindi yan napapanahon ngayon. Hindi na yung harap-harapan na lalapit mo na yung kalaban, isa kayo mag-gigirahan. Di ba? Kahit malayo pa lang, pwede ka nang kirahin. Di ba? Sa panahon ngayon. Kaya kailangan na mag-isabay tayo. Kahit pang-depensa man na. ating kulang pa rin ang paglalaan ng gobyerno ng budget para sa depensa, ngunit kapansin-pansing nagtitriple na ang budget ng ating armed forces, mula nung inumpisahan ang Armed Forces Modernization Program noong 2012. Once na mabili na ng Pilipinas ang Typhoon Mid-Range System na ito ng Amerika, ay magko-complement ito sa ating mga BrahMos supersonic anti-ship missiles, na ating binili mula sa India, at sa susunod na taon ay atin nang makikita kung may karagdagan bang order para sa mga BrahMos anti-ship missile system na ito, matapos ang Kasi at least may BrahMos na tayo, di ba? Kaya mas kailangan pa natin ng more BrahMos pa. Anti-ship missile, di ba? Kasi isa yan sa mga isusugod sa atin, mga ships nila, mga naval ships nila, paradigma. Dahil nasa kalagitnaan tayo ng dagat, pati air and sa mga ships. Yun lang naman ang natin, kailangan depensahan muna sa ngayon. Hindi mo na yung man-to-man or malapitan, barilan or tanke, mga ganyan. Hindi mo na sa ngayon. Pero yun nga, pag nakapasok na, pero syempre, pag nakapasok na sila, syempre, kailangan din natin ng mga kagamitang mga tanke, ganyan, mga anti-tank, ganyan, mga missile din, di ba? Kasi, sa sobrang dami na kailangan natin talagang hirap i-prioritize kung ano pa talaga ang una nating bibilhin para madepensa natin yung ating bansa in the future, di ba? Kaya sana, kung kakayanin, halos lahat yan, mabili natin. Maski pa isa-isa, dalawa-dalawa, o isang squadron, or di ba? Isang platoon, o kakayanin ba yan? Platoon? Di ba mga tao lang? Basta kung makailan man lang tayo para makausad-usad naman tayo sa napakababa nating ranking regarding sa ating military, di ba? Maski sa Asian man lang maging na tayo. Maging top ulit tayo. Katulad ng dati, di ba? Na nangipagsabayan tayo sa ibang bansa, like Japan. Nangipagsabayan tayo nun sa kakayahang militar. Di ba? Sana, yun nga, maski sa Southeast Asia man naman, para kahit mga top 3. Di ba? In the future. Pero kung kakayanin pa in the future pa, kung buhay pa tayo, buhay pa ako, sana mangyari din. Kahit wala na tayo, wala na ako, papalakas natin yung ating military, di ba? Ano ba sinasabi gumawa ako? Titignan natin yan, tatanda tayo yan. Aabangan natin yan. Na magkaroon tayo ng mga bagong technology na kagamitan ng pang-militar, di ba? Aabangan natin yan, tatanda tayo. Magkakaantay dyan. Yan, saan na mangyari? Di ba? ang delivery ng initial procurement para sa Philippine Marine Corps. Ang pagkakaroon natin ng Typhoon Mid-Range System ay sobrang ito, matapos ang delivery ng initial procurement para sa Philippine Marine Corps. Initial procurement. Ang pagbiyak. At sa susunod na taon ay atin nang makikita kung may karagdagan bang order para sa mga BrahMos anti-ship missile system na ito, matapos ang delivery ng initial procurement para sa Philippine Marine Corps.
Ang pagkakaroon natin ng Typhoon Mid-Range System ay sobrang magpapalakas ng ating deterrence, kaya tiyak na magrereklamo ang China dito. Ni-reveal din ni Secretary Teodoro na Grabe naman dyan. Mas marami pa kayong missile sa amin. Yung sa iisa lang o dalawa lang. Tatakot kayo. O nagre-reklamo kayo. Kami nga dapat magreklamo dahil sinasakop niyo yung aming ang aming economic zone. Yung sa missile na yan, sobrang kayong magreklamo. Ang tindi niya naman. may natapos na BrahMos days ang Philippine Navy, at patuloy na gumagawa pa ng mga karagdagang mga BrahMos days sa mga strategic location ng bansa, lalo na yung Ako, huwag yung sasabihin yan kung saan. Nakalagay ba kung saan? Huwag na huwag sasabihin. Pero alam ko, mas advance pa kasi yung ang radar ng China. Makikita at makikita pa rin naman nila kahit nasabihin natin, di ba? Kasi doon pala sa satellite nila kitang-kita na yung mga bases na yan, di ba? Kaya, pero huwag pa rin natin sabihin kung saan. Bulaga na lang. Tayo mabubulaga dahil alam naman nila yan dahil sa satellite nila. harap sa eastern part na bansa, kung saan doon dumadaan ang mga submarines at supply lines ng ating kalyadong Amerika, at tumataas na rin ang activity ng base sa mga strategic location ng bansa, lalo na yung nakaharap sa eastern part ng bansa, kung saan doon dumadaan ang mga submarines at supply lines ng ating kalyadong Amerika, at tumataas na rin ang activity ng mga barko ng China doon ngayon. Nasa grand plan ng AFP ang pagkaroon ng mga Typhoon Mid-Range System at BrahMos anti-ship missiles sa bawat sulok palibot ng buong bansa. Pero kulang pa rin yun, ha? Kulang pa rin yun. Kailangan talaga marami na nakapalibot. Maski sa eastern part or sa western part ng ating bansa. Kailangan natin yan. Marami pang MLRS na mga missile capability o rockets capability para ma-depensa natin yung bansa natin. Libo-libong lilipat sa atin yan. Kung mangyari man yun, di ba? Na ating kinakatakutan din na magmansa na mangyari. Na may gera na tayo haharapin. Libo-libong missile ang haharapin natin. Kung mga ilan lang ang ganyan natin. Typhoon o BrahMos, kukulangan pa rin talaga tayo ngayon. Diba? Kaya, isa yun sa mga dapat i-priority ng ating Department of National Defense na magkaroon ng ganyan na capability, mga missile capability, pang depensa. So, abang-abang na lang tayo, guys. Sa mga, magiging update nito. So, ilalagay ko po sa description ng below ang full video na to, pati po ang kanyang YouTube channel, mga idolo. Huwag pong niyong kalimutan mag-subscribe po sa kanya. Philippine Defense Enthusiast, mga idolo. So, huwag niyo rin po kalimutan mag-subscribe din po sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button, mga idolo. At huwag niyo rin po kalimutan mag-subscribe sa akin. Mag-subscribe. I-follow po ako sa aking Facebook page na Alam Nyo Ba? So guys, dito na po tayo nagtatapos. Maraming po salamat sa lahat. Ingat po tayo lagi. God bless us all. Bye-bye.